Naranasan mo na bang huminto sa kalagitnaan ng iyong araw at naisip, may sinusubukan bang sabihin sa akin ang Diyos na iyon? Marahil ito ay isang salita na bigla na lang lumabas sa isang pag-uusap na mayroon kayo sa nakaraan. Marahil ito ay isang panaginip na hindi mo maaaring baliwalain mula nang magising ka o isang kaganapan sa araw. Maaari rin itong isang talata ng banal na kasulatan na paulit-ulit na pumapasok sa iyong isipan. Alam mo na ang mga palatandaan ay hindi lamang nagkataon at gusto mong malaman kung ano mismo ang sinasabi ng iyong makalangit na Ama sa iyo. Kung gusto mong malaman kung ano ang maaaring sabihin ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang mga palatandaan na iyong nasaksihan, ito ay para sa iyo. Bago kami magpatuloy, mangyaring maglaan ng ilang sandali upang i-click ang buton na mag-subscribe upang manatiling konektado para sa higit pang nakakapagpatibay na nilalaman. Pagpalain ka ng Diyos. Ang pag-unawa sa sinasabi ng Diyos ay isang kapanapanabik na paglalakbay na dapat nasabik na pagdaanan ng bawat mananampalataya. Sa kasamaang palad, ilan lamang ang nasasabik tungkol dito. Isa ka ba sa ilan? Bueno, napapanahon ang mensaheng ito dahil ayaw ng Diyos na patuloy kang lumakad sa kalituhan. Kaya, nais niyang ipakita sa iyo kung paano ipaliwanag ang mga tanda na ipinadala niya sa iyo. Maraming mananampalataya ang nakakakilala kapag ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng isang tanda, ngunit kadalasan ay hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng mga tanda. Kung ito ang iyong sitwasyon, magbabago ito ngayon. Kaya, paano mo mabibigyang kahulugan ng tama ang mga banal na palatandaan? Bilang isa, magpasakop sa otoridad ng banal na kasulatan. Gaano man kalakas ang isang senyales na iyong natanggap, dapat itong palaging suriin sa hindi nagbabagong katotohanan ng nakasulat na salita ng Diyos. Sinasabi ng 2 Timoteo 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang lingkod ng Diyos ay maging lubusan sa kagamitan para sa bawat mabuting gawa. Ang unang tanong na dapat mong itanong kapag nakatanggap ka ng isang tanda ay, sumasang-ayon ba ito sa kalikasan ng Diyos na ipinahayag sa Biblia? Hindi sinasalungat ng Diyos ang kanyang sarili. Gaano man ka-supernatural ang tanda, alamin na hindi kanya kailanman bibigyan ng mensahe na lumalabag sa mga utos ng Biblia. Kung ang isang tanda na iyong natanggap ay hindi naaayon sa mga matuwid na paraan ng Diyos na ipinahayag sa Biblia, mangyaring huwag pawisan ito. Ito ay hindi mula sa Diyos. Sabihin nating humihingi ka ng senyales sa Diyos para kumpirmahin kung talagang para sa iyo ang taong karelasyon mo. Pagkatapos, hindi nagtagal, pinilit ka ng taong iyon na ikompromiso ang iyong paniniwala tungkol sa kalinisang puri. Kung dadalhin mo iyon sa banal na kasulatan, magiging malinaw na nakatanggap ka lang ng napapanahong pahiwatig mula sa Diyos. Siyempre, hindi iyon dumating na may kasamang kulog o anumang bagay, ngunit ito ay isang malinaw na senyales mula sa Diyos na hindi mo kasama ang tamang tao. Maraming mananampalataya ang nagkakamali sa paghihiwalay ng tinatawag na mga personal na paghahayag mula sa katotohanan ng Biblia. Sinasabi nila na alam nila ang sinasabi ng Biblia, ngunit pakiramdam nila ay iba ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Ang estado ng pag-iisip na ito ay isang mapanganib na landas na dapat mong iwasan. Ang iyong mga pangarap, damdamin, o kahit na mga pangyayari ay maaaring nakaliligaw. Gayunpaman, ang salita ng Diyos ay laging totoo at maaasahan. Sinasabi sa awit 119, 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa, isang liwanag sa aking landas. Kung ang iyong interpretasyon ng kasulatan ay magdadala sa iyo sa kadiliman kung saan ang kasulatan ay hindi sumusuporta sa iyong mga hakbang, kung gayon ikaw ay hindi na pinangungunahan ng Diyos. Dapat mong bigyang pansin ang mahalagang bahaging ito ng mensaheng ito, hindi mo mabibigyang kahulugan ang sinasabi ng Diyos kung hindi mo alam kung ano ang sinabi niya. Dito nakasalalay ang panganib sa pagiging tamad sa espiritual. Kung paminsan-minsan mo lang binabasa ang Biblia, mahihirapan kang ibahin ang katotohanan sa kamalian kapag lumitaw ang mga palatandaan. Isipin ng isang tao na nanaginip na sila ay pumailang lang sa langit sa kalayaan. Baka gusto nilang gawin itong senyales na lumayo sa kanilang kasal dahil wala na silang gana. Gayunpaman, kung isusumite mo ang interpretasyong iyon sa otoridad ng banal na kasulatan, matutuklasan mo na ito ay isang pagmamanipula lamang at hindi isang tunay na tanda mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagtatatag na ang kasal ay isang tipan, hindi lamang kaginhawahan. Ang kalayaan kay Kristo ay hindi nagtataguyod ng pagiging iresponsable o paglabag sa mga sagradong panata.
Sa kabilang banda, ang pangarap na iyon ay maaaring isang tawag na sumuko at bitawan ang iyong mga pasanin sa Diyos. Kaya, kahit na ang mga palatandaan ay maayos sa moral at ang lahat ay tila nakahanay, kailangan mo pa ring suriin ang salita ng Diyos para sa matatag na kumpirmasyon. Habang lumalaki ka sa iyong pakikipag-isa sa Diyos, maging isang prinsipyo sa iyong paglakad kasama siya na hindi ka magtitiwala sa anumang karanasan o pananaw na higit sa salita ng Diyos. Hayaang hubugin ng Biblia ang iyong pangunawa sa bawat salita na iyong natatanggap. Bilang 2, mapanalangin suriin ang tanda sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Ang isa pang mahalagang paraan upang bigyang kahulugan ang mga tanda mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng mga panalangin. Ang mga tanda mula sa Diyos ay espiritual. At narito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga espiritual na bagay sa mga taga-Korinto 2:14. Ang taong walang espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay na nagmumula sa espiritu ng Diyos. Ngunit itinuturing ang mga ito na kamangmangan, at hindi mauunawaan ang mga ito sapagkat ang mga ito ay nakikilala lamang sa pamamagitan ng espiritu. Nangangahulugan ito na hindi mo mabibigyang kahulugan ng tama ang mga salita ng Diyos maliban kung lumalakad ka ng malapit sa banal na espiritu at makinig ng mabuti sa panalangin. Kaya, sa halip na magmadali sa mga konklusyon o gumawa ng mga pagpapalagay tungkol sa mga senyales na iyong natatanggap, humingi ng kaliwanagan sa Diyos. Minsan ang mga senyales ay hindi nilalayong bigyan ka ng mga direktang sagot. Sa halip, nais ng Diyos na gamitin ang mga ito upang ilapit ka sa mas malapit na pakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kung ganoon, habang naghihintay ka sa presensya ng Diyos, mas nagiging malinaw ang mensahe. Gayunpaman, kung susubukan mong laktawan ang proseso ng pagdarasal para sa paglilinaw, maaari kang magkaroon ng interpretasyon ng tao o kalahating katotohanan lamang. Ang pagdepende sa Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay mahalaga din dahil hindi lahat ng tanda ay nagmumula sa Diyos. Ang kalaban ay maaari din gumamit ng mga palatandaan, lalo na kapag alam niyang gutom ka para dito. Naaalala mo ba ang mga salamangkero ni Paraon sa Eksodo Kabanata 7 at 8? Ang dyablo ay nagbibigay pa rin ng mga peking senyales at nag-aayos ng mga itinanghal na sitwasyon upang makamit ang kanyang layunin na iligaw ka. Ito ang dahilan kung bakit binabalaan tayo ng banal na kasulatan sa 1 Juan 4:1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin niyo ang espiritu upang makita kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang napunta sa mundo. Kapag binigyan ka ng Diyos ng isang tanda, ang resulta ay dapat na mabubuting bunga ng paglago, kapayapaan, at pagsunod. Kung ikaw ay nagising mula sa isang panaginip at nakaramdam ng bigat sa pagkakasala o takot sa paraang hindi naghahatid sa iyo sa pagsisisi o isang mas malapit na kaugnayan sa Diyos, ito ay nagpapahiwatig na ang espiritu sa likod ng panaginip ay hindi mula sa Diyos. Sa kabilang banda, kung ang panaginip ay dumating ng may kalinawan at pananalig ng walang paghatol, ito ay mas malamang na nagmula sa banal na espiritu. Ang pangunguna ng espiritu sa iyong interpretasyon ay nangangahulugan din ng lubos na pagpapasakop sa iyong kalooban sa Diyos. Kahit na ang tanda ay nagpapakita ng isang bagay na naiba sa iyong inaasahan, ngunit ang iyong puso ay handang sabihin na ang kalooban ng Diyos ay dapat gawin. Habang nakukuha mo ang mga palatandaang iyon, makipagsosyo sa banal na espiritu nang may bukas na pag-isip at hayaan siyang magpaliwanag para sa iyo. Bilang 3, bigyang pansin ang timing at banal na mga pattern. Hindi lahat ng tanda ay inilaan para sa agarang pagkilos o pagpapakita. Dito nagkakamali ang maraming tao. Minsan binibigyan ka ng Diyos ng tanda para ihanda ka sa mga mangyayari sa hinaharap. Isipin ang mga panaginip ni Jose sa Genesis 37. Noong teenager siya, nanaginip siya ng mga taong yumuyuko sa kanya. Ang panaginip ay isang hindi mapag-aalinlangan ng senyales na siya ay matataas sa hinaharap. Gayunpaman, tumagal ng maraming taon ng pagtataksil, pagkaalipin, at pagkabilanggo bago mangyari ang tandang iyon. Isipin kung masyado siyang maagang humingi ng pagkilala o naisip na ang pakikipagkompromiso sa asawa ni Potipar ay kung paano maipapakita ang panaginip. Namimiss niya sana ang proseso at timing ng Diyos. Totoo ang panaginip ni Joseph, ngunit itinakda ng Diyos ang pagpapakita nito para sa isang partikular na panahon. Minamahal, ang isang palatandaan ay maaaring tumpak, ngunit ang iyong interpretasyon nito ay maaaring napaaga. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pasensya kapag nakatanggap ka ng mga tanda mula sa Diyos. Huwag lamang itanong sa Diyos ang kahulugan. Itanong sa Kanya kung para saang panahon ito ng iyong buhay.
Sa iyong buhay maaari mong mapansin ang pag-uulit ng mga pattern. Marahil sa bawat oras na gusto mong gumawa ng maling desisyon, pinapasa ng Diyos ang iyong puso at nakakaramdam ka ng bigat sa loob mo na maaaring hindi isang pagkakataon. Maaaring sila ay mga banal na pattern. Maaaring ito ang paraan ng Diyos sa pagbibigay sa iyo ng personal na wika sa espiritu. Habang lumalago ang iyong lapit sa Diyos, mauunawaan mo ang mga huwarang ito at makikilala ang presensya ng Diyos sa tuwing mamagitan siya. Kaya, kapag nakakita ka ng isang palatandaan, tanungin ang iyong sarili kung nakita mo na ang pattern nito dati. Makakatulong ito sa iyo na makilala ang pagkakapare-pareho ng tinig ng Diyos. Bilang 4, maging handang magpasakop sa Diyos ng may pagpapakumbaba at pagsunod. Ang isang ugali natin bilang mga tao ay ang pagkakaroon ng ayos ng isip bago tayo lumapit sa Diyos. Marahil ay nakaranas ka na ng ganoong estado. Alam mo na dapat kang magpasakop sa otoridad ng banal na kasulatan at umasa sa banal na espiritu sa pamamagitan ng mga panalangin. Gayunpaman, bago mo gawin ang alinman sa mga ito, naipaliwanag mo na ang mga palatandaan sa paraang akmang-akma sa iyong pagnanais. Kung ganoon, ano ang silbi ng pagkuha ng interpretasyon mula sa Diyos? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagpapakumbaba sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Ang pagpapakumbaba ay tumutulong sa iyo na lumapit sa Diyos upang maunawaan ang kanyang kalooban at hindi upang patunayan ang iyong mga plano. Mayroon kang isang estado ng pag-iisip na sumuko sa Diyos na kahit na ang interpretasyon ay hinahamon ka, pinarurusahan ka, o may halaga sa iyo, handa ka pa ring magpasakop sa Diyos. Sa Lucas 1, si Maria, ang ina ni Jesus, ay nakatanggap ng isang nakakagulat na tanda mula sa Diyos. Sa kanyang kaso, ito ay sa pamamagitan ng isang anghel. Gayunpaman, mahirap intindihin ang natanggap niya. Gayunpaman, dahil hindi pa nagagawa ng isang birhen na magbuntis ng isang bata, ang pagtanggap ng mensaheng iyon ay isang tanda mula sa Diyos. Marahil ay hindi niya lubos na naunawaan ang buong mensahe. Gayunpaman, ang sagot niya ay, matupad nawa ang iyong salita sa akin, na nagpapakita ng kanyang lubos na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Mahal na anak ng Diyos, kung ang interpretasyon ng isang tanda na iyong natanggap ay mula sa Diyos ngayon, magagawa mo bang sumuko sa Kanya anuman ang Kanyang sinasabi sa iyo? Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga palatandaan para sa libangan. Ang Kanyang mga palatandaan ay may layunin. Sila ay sinadya upang humantong sa pagkilos. Maaaring ito ay upang magawa ang isang bagay o pabayaan ang isang bagay. Ano man ang ibig sabihin ng mga palatandaan, kung nakatanggap ka ng isang tanda at wala kang gagawin dito, magiging katulad ka ng taong tumitingin sa salamin at nakakalimutan ang kanyang nakita. Sinasabi ng James 1:22, huwag basta makinig sa salita at dayain ang inyong sarili. Gawin ang sinasabi nito. Ang parehong naangkop sa mga palatandaan. Ang iyong pagpapasakop at pagsunod sa ipinahayag sa iyo ay magbubukas ng higit pang mga pintuan, kalinawan, at paghahayag para sa iyo. Number 5, maghintay ng confirmations. Interesado ang Diyos na makipag-ugnayan sa iyo ng mabisa, kaya hindi niya iniisip na magpadala sa iyo ng mga kumpirmasyon upang matiyak na ang kanyang mensahe ay naihatid ng naangkop. Sa mga Gawa 1:0, nakatanggap si Pedro ng kakaibang pangitain tungkol sa maruruming hayop at nalito sa kahulugan nito. Habang pinag-iisipan pa niya ang pangitain, pinatunayan ito ng Diyos sa pamamagitan ng 3 lalaking ipinadala mula kay Cornelio. Hindi nagmadali si Peter sa isang konklusyon. Hindi siya tumalon upang hanapin ang susunod na maruming hayop na makakain. Higit pa sa pagkain ang senyales na natanggap niya. Naghintay siya ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng tamang konteksto at ibinigay ito ng Diyos. Ito ay nagpapakita na kahit na ang isang palatandaan ay malinaw, maaari mong bigyang kahulugan ang mga palatandaan mula sa Diyos ng mas tumpak kapag naghihintay ka para sa banal na kumpirmasyon. Minsan ang iyong kumpirmasyon ay maaaring dumating sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga mensahe mula sa iba't ibang lugar. Minsan ang iyong mga espiritual na tagapagturo o mga pinuno ay maaaring magsimulang magsalita tungkol sa kung ano ang ipinapakita ng Diyos sa iyo nang hindi alam ang iyong sitwasyon. Ang paghihintay ng kumpirmasyon ay nangangailangan din ng pasensya. Maaaring gusto mo ng isang bagay na napakasama na nagsimula kang makakita ng mga palatandaan na wala doon. Gayunpaman, kapag naghihintay ka para sa karagdagang kumpirmasyon, maririnig mo ang Diyos na may malayang pag-isip. Ang Biblia ay puno ng mga pagkakataon ng mga tao na tumatanggap ng mga tanda mula sa Diyos.
May mga nagtanong para sa kanila, habang para sa iba, sila ay isang sorpresa. Para kay Moises, ito ay isang nasusunog na palumpong na hindi nasusunog. Hindi niya ito hiniling, ngunit ibinigay ito ng Diyos sa kanya upang mabuo ang kanyang pagtitiwala sa makapangyarihan. Para kay Haring Hezekias, sa 2 Hari Kabanata 20, ito ay ang mahimalang paatras na paggalaw ng anino ng araw. Ang pagiging narito ay malinaw na nagpapakita na naniniwala kang nagsasalita pa rin ang Diyos at hindi limitado sa ilang paraan ng pakikipag-usap sa kanyang mga anak. Nakikipag-usap siya sa mga dinamikong paraan upang magbigay ng kalinawan sa mga naghahanap sa kanya. Gayunpaman, narito ang totoong tanong, paano mo malalaman kung ang isang tanda ay tunay na mula sa Diyos? At paano mo mabibigyang kahulugan ng tama ang mga pambihirang palatandaang ito? Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong binibigyan ka ng senyales ng Diyos? Ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi malayo. Minamahal, ito ay isang bagay upang mabigyang kahulugan ang mga tanda na ibinigay sa iyo ng Diyos, at isa pa upang malaman kung paano niya ipinadala ang tanda. Siyempre, hindi mo ma-interpret yung hindi mo natanggap, di ba? Sa mundong puno ng ingay, at kung saan lumilipad araw-araw ang mga hula o motivational quotes, maaari mong madaling malito ang mga palatandaan ng Diyos sa mga pagkakataon. Gayunpaman, ang mga mensahe mula sa Diyos ay hindi basta-basta. Nakikipag-usap siya sa personal at partikular na mga paraan upang linawin ang iyong pagkalito at alisin ang iyong mga takot. Ang isang senyales ay kasing lakas lamang ng iyong kakayahan na bigyang kahulugan ito dahil maaaring makaligtaan mo ang buong mensahe kung makaligtaan mo ang kahulugan. Marahil ay nagtatanong ka na kung bakit mahirap bigyang kahulugan ang mga palatandaan. Kasiyahan ba ng Diyos na lituhin ka o gawin mong ayusin ang mga piraso ng puzzle? Ang sagot ay tahasang hindi. Ang Diyos ay hindi interesado sa paglalaro. Itinatago niya ang mga kahulugan upang lumago ka sa iyong espiritual na sensitivity at maging mas mature sa iyong relasyon sa Kanya. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan mong magsimula sa pamamagitan ng pag-unawa na ang mga palatandaan mula sa Diyos ay dumadaloy mula sa isang relasyon sa Kanya. Maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ito, paano kung ang pangyayaring itinuturing mong tanda ay hindi mula sa Diyos? Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maunawaan ang mga pangunahing paraan na kanyang pinipiling magsalita. Ang pag-alam sa mga channel na ginagamit ng Diyos ay nagbibigay daan sa iyo na makilala kung ano ang mula sa Diyos at kung ano ang hindi. Ang una at pangunahing paraan ng pagbibigay ng mga palatandaan ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang salita, na siyang Biblia. Minsan maaari kang manalangin tungkol sa isang desisyon at isang talata ay patuloy na lumilitaw. Maaaring ito ay sa iyong pag-aaral ng banal na kasulatan, sermon, o kahit sa pamamagitan ng mga labi ng ibang tao. Sa una, baka gusto mong i-dismiss ito. Ngunit kung ito ay paulit-ulit na pumapasok sa iyong isip, maaaring kailanganin mong bigyang pansin. Halimbawa, kung ang isang mananampalataya ay nahihirapan sa hindi pagpapatawad, maaaring bigyan sila ng Diyos ng mga palatandaan sa pamamagitan ng banal na kasulatan upang ipakita sa kanila na ang pagpapatawad ay ang susunod na hakbang para sa kanila. Ang Biblia ay kumikilos tulad ng isang salamin. Inihahayag nito ang kalagayan ng iyong puso. At kapag nais ng Diyos na bigyan ka ng isang tanda sa pamamagitan nito, ang mga salita ay tatama sa iyo ng mas malalim kaysa karaniwan dahil direktang nagsasalita ang mga ito sa iyong sitwasyon. Isipin na may nanakit sa iyo ng husto. Maaaring maramdaman mo ang sakit ng pagkakanulo at maniwala kang may karapatan kang hawakan ito. Pagkatapos ay pumunta ka sa simbahan, at parang on cue, nagsimulang magsalita ang pastor tungkol sa talinghaga ng hindi mapagpatawad na alipin. Kakailanganin mo pa ba ng malinaw na tanda mula sa Diyos bago magpatawad? Ang totoo, maraming tao ang nakakarinig ng mga mensaheng tulad nito mula sa Diyos, ngunit hindi nila ito pinapansin. Nais nilang bigyan sila ng Diyos ng isang mas pambihirang tanda, tulad ng isang dumadagundong na tinig mula sa langit. Marahil ay ilang beses mo na ring binaliwala ang mga palatandaan mula sa banal na kasulatan. Nakatanggap ka ng isang salita na direktang akma sa iyong buhay, ngunit naghahanap ka pa rin ng isang palatandaan dahil hindi ito kasing dramatiko gaya ng iyong inaasahan. Gusto mong kausapin ka ng Diyos mula sa langit tulad ng ginawa niya kay Abraham at sa mga propeta sa Biblia. Gayunpaman, hindi ito palaging magiging ganoon. Maaaring hindi ito maging tulad ng inaasahan mo. Bilang anak ng Diyos, mahalagang maunawaan na hindi lahat ng tinig ay dapat pakinggan. May mga pagkakataon na ang mga tao ay nakarinig ng mga salita mula sa mga random na lugar,
lalo na mula sa mga hindi naniniwala, at kinuha nila ito bilang isang tanda mula sa Diyos. Dapat mong maunawaan na habang ikaw ay naghahanap ng mga senyales, ang dyablo ay gumagala-gala sa paligid na sinusubukang magpakita sa iyo ng mga maling larawan upang iligaw ka. Gumagamit ang Diyos ng mga makadiyos na tagapayo at mga may sapat na gulang na mananampalataya para magsalita ng mga salita, at kadalasan para kumpirmahin ang sinabi na niya sa iyo sa Biblia. Bumalik sa salitang iyon dahil naghihintay ang Diyos na bigyan ka ng mga sagot sa pamamagitan nito. Nagbibigay din ang Diyos ng mga tanda sa pamamagitan ng pag-udyok ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay nagtatanim ng hindi matitinag na kapayapaan o isang banal na kaguluhan sa puso ng isang mananampalataya bilang kumpirmasyon tungkol sa mga susunod na hakbang na gagawin. Marahil ay isinasaalang-alang mo ang isang alok sa trabaho o isang relasyon. At kahit na ang lahat ay mukhang maganda sa ibabaw, maaaring pagkaitan ka ng banal na espiritu ng kapayapaan upang ipakita sa iyo na gagawa ka ng maling pagpili. Gayunpaman, ang pagkilala sa panloob na pag-uudyok na ito ay nangangailangan ng lapit sa Diyos. Dapat mong matutunang makilala ang iyong nararamdaman at ang tinig ng banal na espiritu. Kung ang iyong nararamdaman ay napakalaki at hindi naaayon, ito ay ang iyong damdamin. Ang banal na espiritu ay banayad ngunit matatag. Hindi kanya hahantong sa kalituhan o kompromiso. Ang isa pang tanyag na paraan na ginagamit ng Diyos sa pakikipag-usap ay sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Sa buong Biblia, ginamit ng Diyos ang mga panaginip upang patnubayan ang kanyang mga tao at ihayag ang kanyang mga plano sa kanila. Gayunpaman, ang isang panaginip sa sarili nito ay hindi sapat na isang tanda. Ito ay dahil ang iyong mga pagnanasa ay maaaring tumagos sa mga detalye ng iyong panaginip at makaimpluwensya sa iyong nakikita. Dapat mong ipasailalim ang iyong mga pangarap sa mga panalangin at salita ng Diyos upang maiwasang mailigaw. Nagbibigay din ang Diyos ng mga palatandaan sa pamamagitan ng mga pangyayari. Ito ay halos ang napakamapanlinlang isa. Kailangang maging maingat kapag naghahanap ng mga palatandaan mula sa Diyos upang maiwasan ang mga manipulasyon mula sa kaaway. Ang mga senyales mula sa mga pangyayari ay maaaring dumating sa pamamagitan ng pakikipagkita sa isang taong hindi mo planong makilala, pagkuha ng isang pagkakataon na napakagandang maging totoo, o kahit isang kapansin-pansing larawan o parirala na lumalabas habang nag-scroll ka sa iyong telepono. Maaari rin itong isang bagay na hiniling mo. Sa Hukom 6, humingi si Gideon sa Diyos ng mga palatandaan na nakakagambala sa kalikasan at mga pangyayari, at tinanggap niya ang mga ito. Maaaring gamitin ng Diyos ang mga pangyayari sa iyong pang-araw-araw na buhay para sagutin ang mga tanong na bumabagabag sa iyong puso at kumpirmahin na naririnig ka niya. Mga minamahal, ang pag-unawa sa mga paraan ng pagpapadala ng Diyos sa kanyang mga tanda ay isang bagay na hindi mo dapat paglaruan. Sa ganitong pag-unawa, hindi ka malito kapag ang Diyos ay nagsalita. Tignan natin ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao kapag nag-interpret ng mga senyales upang maiwasan mo ang iyong sarili sa pagmamanipula. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga mananampalataya sa pagbibigay kahulugan sa mga senyales mula sa Diyos ay ang tendensyang mag-over-spiritualize. Bagamat tunay na mabuti ang maging sensitibo sa espiritual, dapat kang maging maingat na huwag maging obsessed sa paghahanap ng mga palatandaan o pagbabasa ng mga kahulugan sa bawat sitwasyon. Hindi lahat ng hindi pangkaraniwang pangyayari ay tanda mula sa Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga palatandaan, ngunit palaging pinapayagan ang mundo na gumana ng natural at predictably. Tiyaking hindi mo ipipilit ang mga kahulugan sa mga bagay na hindi kailanman nilayo ng Diyos na gamitin bilang mga palatandaan. Ang naantala na paglipad o maling transportasyon ay hindi kinakailangang may ibig sabihin. Ang pagtanggap ng tawag mula sa random na taong naalala mo kamakailan ay maaaring hindi kakaiba. Kapag pinahintulutan mo ang pagkahumaling sa mga palatandaan sa iyong puso sa halip na patnubayan ng espiritu, ang pamahiin ay maaaring mamuno sa iyong buhay at magsisimula kang mamuhay sa pamamagitan ng takot sa halip na pananampalataya. Kaya paano mo maiiwasan ang bitag na ito? Una, dapat kang maging sensitibo ngunit matino din sa harap ng Diyos. Matutong magtanong sa Diyos kung ang isang nakikitang tanda ay mula sa Kanya. Ang iyong kaalaman sa banal na kasulatan ay tumutulong din sa iyo na huwag magtalaga ng banal na kahalagahan sa mga bagay. Ito ay bahagi lamang ng pang-araw-araw na buhay. Ang salita ng Diyos ay may higit na kapangyarihan para sa patnubay kaysa sa anumang tanda.
Ang isa pang pagkakamali ng mga tao ay ang pagbabaliwala sa mga hangganang itinakda sa banal na kasulatan. Maraming mananampalataya ang humahabol sa mga palatandaan, at banayad na mas inuuna ang kanilang mga personal na karanasan kaysa sa nakasulat na salita. Binabaluktot nila ang mga talata upang tumugma sa nais nilang tanda o kahit na lubusang binabaliwala ang kasulatan dahil hindi nito sinusuportahan ang kanilang pagnanais. Ito ay isang patibong na dapat mong iwasan bilang anak ng Diyos. Sinasabi ng awit 138, 2, iyong itinaas sa lahat ng bagay ang iyong pangalan at ang iyong salita. Kahit na ang Diyos ay pinarangalan ang kanyang salita ng higit sa lahat ng iba pang bagay, at dapat mong ibigay ang parehong karangalan sa kanyang salita. Kung ang iyong tanda o ang interpretasyon nito ay salungat sa nakasulat na salita, dapat mong iwaksi kaagad ang gayong tanda at sa halip ay kumapit sa salita ng Diyos. Ang susunod na pagkakamali ay masyadong umasa sa iba. Bagamat totoo na ginagamit ng Diyos ang ilan pa niyang mga anak para kumpirmahin o tulungan tayong maunawaan ang kanyang mensahe, ito ay nagiging problema kapag sinimulan mong palitan ang iyong kaugnayan sa Diyos ng mga pinagmumulan ng tulong na iyon. Kapag patuloy kang naghahangad ng kaunawaan, unti-unti mong patahimikin ang tinig ng banal na espiritu sa loob mo. Naiintindihan na ayaw mong magkamali at gusto mo ng tulong ng isang taong mas may karanasan sa espiritual. Gayunpaman, huwag pabayaan ang iyong espiritual na responsibilidad habang ikaw ay nasa ito. Nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo ng direkta. Iyan ang dahilan kung bakit inialay ni Jesus ang kanyang buhay. Ito ay upang iligtas ka at bigyan ka ng direkta at walang limitasyong pag-akses sa Diyos. Kapag palagi kang umaasa sa iba, nabubuhay ka sa ilalim ng iyong mana bilang anak ng Diyos. Ang pag-asa sa iba ay humahantong sa espiritual na katamaran. Sa halip na manalangin, mag-ayuno, at mag-aral ng salita, ang ilang tao ay tumatakbo sa bawat tao, umaasang may ibang mag-aangat ng kanilang pasanin. Sa kalaunan, sila ay tumitigil at hindi na lumago sa espiritual. Ang isa pang mahalagang dahilan upang maiwasan ang labis na pag-asa sa iba ay na kahit na ang mga taong may mabuting layunin ay minsan ay maaaring magkamali sa pagpapakahulugan sa sinasabi ng Diyos. Ang kanilang mga pangamba, pagkiling, o mga limitasyon ay maaaring magpalabo sa kanilang paghatol, at kung susundin mo sila ng walang taros, maaari kang mapunta sa direksyon na hindi nilayon ng Diyos para sa iyo. Nangangahulugan ba ito na hindi ka dapat sumangguni sa iba? Hindi naman. Gayunpaman, dapat mayroong balanse sa loob nito. Ang mga taong inilagay ng Diyos sa iyong buhay ay hindi dapat maging tagapamagitan. Sa halip, dapat silang gabayan ka patungo sa paglago. Kung ang isang tao ay palaging nagpapakahulugan ng mga palatandaan para sa iyo nang hindi hinihikayat na hanapin ang Diyos para sa iyong sarili, iyon ay isang pulang bandila na dapat mong bantayan laban. Mga minamahal, ang kahangahangang pribilehiyong ito ng hindi na filter na pagpasok sa isip ng Diyos ay hindi dapat masayang sa iyong buhay. Dalhin ang iyong Biblia, manalangin sa Diyos, at patuloy na hanapin ang kanyang mukha tungkol sa bawat aspeto ng iyong buhay. Tingnan ang magandang kasulatang ito mula sa 1 Juan 5:14. Ito ang tiwala natin sa paglapit sa Diyos, na kung tayo ay humingi ng anuman ayon sa kanyang kalooban, tayo ay dinirinig niya. Lumapit sa trono ng Diyos nang may katapangan ng isang tagapagmana sa kanyang kaharian. Sabihin sa kanya ang anuman at lahat, at makatitiyak kang nakikinig sa iyo ang Diyos. Tandaan ito, ang paghahayag ng Diyos ng mga tandang iyon sa iyo ay may layunin. Ang iyong tugon ay magdedetermina kung gaano kalalim ang iyong patuloy na mararanasan ang kanyang presensya, at kung magkano ang maaari mong makamit sa pagtupad sa kanyang perpektong plano para sa iyo. Handa ka na bang lumapit sa kanyang trono? Bago ka umalis, maglaan ng ilang minuto para kausapin siya. Naniniwala ako na tatanggapin ka niya at bibigyan ka ng kalinawan. Manalangin tayo ngayon. Ama sa langit, palagi kang naging mapagmahal na ama at kaibigan. Ang pagmamahal mo sa akin ay walang hangganan. Nagpapasalamat ako sa kahangahangang pribilehiyong ito na muling makarinig mula sa iyo. Salamat sa pakikipag-ugnayan sa akin gamit ang paghahayag na ito. Ako ay nagpapasalamat at sinasamba ko ang iyong pangalan. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa dilim at lagi mo akong iniisip. Panginoon, ikaw ang may lalang ng langit at lupa, ang lumalakad at gumagawa ng may kapangyarihan at otoridad. Gayunpaman, napakaamo mo, ipinahahayag ang iyong kalooban sa akin sa mga paraan na naiintindihan ko. Salamat sa regalo ng mga palatandaan upang magbigay ng katiyakan at kalinawan sa aking puso.
Ama, habang sinisikap kong maunawaan ang mga tanda na ibinibigay mo sa akin, hinihiling ko ang iyong karunungan. Kinikilala ko na limitado ang aking pangunawa, at mapagkumbaba kong hinihiling na dagdagan mo ang aking espiritual na sensitivity. Tulungan akong makilala ang iyong boses higit sa lahat. Kapag nagpadala ka ng isang senyas, tulungan akong makita ang higit pa sa aking kasalukuyang mga kalagayan at tuklasin ang mas malalim na kahulugan na iyong ipinapahayag sa akin. Hinihiling ko na tulungan mo akong huwag magmadaling iwaksi o hindi maintindihan ang sinusubukan mong sabihin sa akin. Turuan mo akong maging tahimik at matulungin sa iyo. Ikinalulungkot ko ang mga pagkakataong pinahintulutan ko ang ingay ng aking paligid na matabunan ang iyong perpektong kalooban. Mangyaring turuan akong magtiwala sa iyong tiyempo. Tulungan mo akong maghintay ng may umaasam na puso. Mapagmahal na Panginoon, humihingi ako ng pag-unawa upang maunawaan ang mga channel kung saan ka nagsasalita. Hayaang maging bukas ang aking puso habang nakikipag-usap ka sa akin sa pamamagitan ng iyong salita, mga pangyayari, at lahat ng iba pang paraan. Mangyaring linawin ang lahat upang makilala ko ang kumpirmasyon na dinadala mo sa aking buhay. Humihingi ako ng lakas ng loob na maghintay ng kumpirmasyon kung kinakailangan. Tulungan mo akong maging matyaga habang patuloy mong ibinubunyag ang iyong plano. Iwasan mo akong magmadali sa mga konklusyon, at tulungan mo akong maunawaan ng tumpak at maunawaan ang iyong kalooban. Hinihiling ko na tulungan mo akong huwag mahulog sa bitag ng labis na pagpapasigla sa mga bagay. Bigyan mo ako ng karunungan na ibahin ang mga tunay na palatandaan sa aking mga impulses. Tulungan mo akong hindi mailigaw ng aking mga damdamin o kahit na ang mga tinig ng iba na maaaring wala sa puso ko. Humihingi ako ng lakas ng loob na kumilos sa mga senyales na ipinadala mo sa akin. Kapag napagtanto kong nangunguna ka, tulungan mo akong magpasakop ng may agarang pagsunod. Tulungan mo akong huwag mag-alinlangan o mag-alinlangan, ngunit magtiwala sa iyong kabutihan at kakayahan na akayin ako sa tamang lugar. Diyos ko, humihingi ako ng lakas upang lumakad ng may pananampalataya kahit na tila hindi tiyak ang landas. Hinihiling ko na tulungan mo akong manatiling mapagpakumbaba sa iyong presensya. Tulungan akong iwasang umasa sa aking pangunawa ng may pagmamalaki. Sa halip, tulungan akong hanapin ang iyong patnubay araw-araw at palibutan ang aking sarili ng matalinong payo. Iugnay ako sa mga taong patuloy na makapagpapatibay at makapagpapatunay sa mga plano ng Diyos para sa akin. Hinihiling ko na tulungan mo akong i-maximize ang pribilehyo ng walang limitasyong pag-access na mayroon ako sa iyo. Tulungan akong maghangad na lumago at kumonekta sa iyo sa aking paglalakbay sa pananampalataya. Ama, nagdarasal din ako para sa pasensya. Tulungan akong malampasan ang bawat takot na maaaring magmadali sa akin sa maling hakbang. Tulungan akong hindi makaligtaan ang paglaki at pagbabagong kaakibat ng paghihintay sa iyo. Tulungan mo akong laging magtiwala sa iyo bilang isa na nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa akin, kahit na hindi ko ito nakikita kaagad. Hinihiling ko ang iyong kapayapaan. Hayaan itong bantayan ang aking puso at magdala ng kalmado at kalinawan sa aking kaluluwa. Salamat, Panginoon, dahil tiwala akong dininig mo ako habang nananalangin ako sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, ay type ang i-amen sa mga komento. Mag-subscribe sa channel na ito at ibahagi ang video sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos.